Magandang araw po. Welcome po sa My Update TV. Ito po si Mai. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang mainit na usap-usapan tungkol po sa Kongreso. Ito po ay tungkol kay Congressman Sandro Marcos. Sabi po ng ilan, siya po ay walang utang na loob sa mga Duterte. At ang pahayag po ni Senator Amy Marcos. Kung kayo po ay bago po sa ating channel, inaanyayahan ko po kayong mag-like, share at subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button sa ibaba. At kung kayo man po ay mayroong gustong sabihin at opinion, malaya po kayo makapag-comment sa ating pong comment section. Shoutout po kay Asuncion Salandanan. Ang kanya pong comment sa ating last video, tambaluslos, no way shoot sa inodoro. Buksan mo libro, saan mo dinala, pera, maging patas ka, no. Shoutout din kay Boy Tamayo. Di po ba ang dapat ay maging loyal sila sa taong bayan at di sa kung sino nakaalyado sa politika? Sayang ang tiwala ng bumoto sa kanila. Shoutout po kay John Marco. Tama po kayo, dapat sa taong bayan ang kanilang katapatan. Tuloy na tayo sa ating topic. Ito po ay nangyari po kay Congressman Sandro Marcos sa Kongreso. Siya po ay tinanong ni Representative Lagman kung sino at ano ang nangyari, bakit nagkaroon ng threats ang Kongreso at sino ang nagsabi noon. Ito po ang pahayag ni Congressman Sandro Marcos. During the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe it is a show of solidarity not only towards the Speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Representative Sandro Marcos, House Senior Deputy Majority Leader. At dahil po dyan, hindi po niya masabi kung sino ang nagsabi noon dahil tinatanong siya ni Representative Lagman kung sino ang nagsabi noon ng mga salita niya, kung sino ang naninira sa Kongreso na sinasabing ang Kongreso daw ay isang rotten. Dahil po dyan, umugong ang usap-usapan na si Sandro Marcos ay wala daw pong utang na loob sa mga Duterte. At ang sabi ng ilan, sa nangyaring insidenteng yon, ay marami po ang nadismaya kay Sandro Marcos. At meron po siyang pahayag pero tinitake po ito ng ilan na siya po ay naghuhugas kamay. Ito po ang kanya pong pahayag. Narito mo pahayag ni Congressman Sandro Marcos. Please watch the live stream. I was forced to answer the question that Congressman Lagman asked of me because those are the rules. I even suspended session 55 minutes onward when he asked who said it because I walked over to him and said, "Don't make me mention FPRRD dahil kasama namin." Finally, the insinuations that I'm supportive of Makabayan are frankly absurd and will always be untrue. I have done so many interviews and supported so many programs that show otherwise. Yan po ang kanyang pahayag sa huli na usap-usapan na kinikilingan pa niya at kinakampihan ang Makabayan Black. Sa ginawa ni Sandro Marcos sa Kongreso ay marami pong dismayado sa kanyang pahayag at may mga nagsabi sa kanya na ito ang sabi ng isang netizen, dapat siguro hindi na lang pinalibing muna ni PRRD si
Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Dapat hinintay na lang natin na ang apo niya na si Sandro Marcos ang gumawa ng paraan para magawa yon. Yun kung kaya niya at kung may sapat siyang tapang at political will and capital na labanan ang lahat ng kumokontra noon kay PRRD at isa na doon si Franz Castro. Yun kung mapupunta sila sa parehong posisyon na meron sila ngayon kung sakaling hindi nanalo si Duterte noon. Okay lang yan. At least maaga siyang nagpakilala. Sa pagtanong po ni Congressman Lagman, ay pwede pong sagutin po yun ni Congressman Sandro Marcos. Hindi niya po sinagot yun, kasi po humingi po ng suspended session. At pagbalik niya, iba na ang pinagsalitaan niya. Narito pa ang komento ng ilang mga netizens. Dapat sila po ay dismayado kay Congressman Sandro Marcos. Sabi na isa, Sandro Marcos, hindi ka ba nahihiyang bata ka? O? The audacity, sanctity. Iwala nga sigurong credibility. Sanctity kaya. Ayang Katamba Jr. na isahan na naman kayo ni FPRRD na expose yung pagkangarag nyo and defensive. Nakakatawang kayo lang nagsunog ng sarili nyong reputation na by the way, ilang decades nyong pilit sanang nire-redeem but wale pa rin. Even if he did not mention the old man, everyone knew who he is referring to. Sandro, abangan mo paano magtanim ng sama ng loob ang mga Bisaya. Ganyan naman ang pamilya nila. Walang yagba, di gaya ng mga Duterte. Yan ang ilang mga opinyon ng ating pong netizens na dismayado kay Congressman Sandro Marcos dahil maaga daw siya nagpakilala kung sino siya. At ang ilan pa nga ay nagsabi at nagbigay ng sulat ng Dear Sandro, in a democracy, we have the freedom to question, scrutinize, and demand from our representatives. We have the right to ask from you where our money is being spent. If does not mean that you are being threatened. If you feel threatened, maybe there's something that your institution is hiding. Love, most of the Filipino people. At sa pagkakaalis naman ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Kongreso kay former President Gloria Macapagal-Arroyo at kay UNGAB, ay marami nagsasabi kay Senator Amy Marcos kung blood is thicker than water. Kung kakampihan ba niya ang kanyang kapatid kaysa sa mga Duterte. Narito po pahayag ni Senator Amy Marcos. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon, may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin? Mga loyalista kami dahil loyalista kami. Ako, gaya ng aking ama, ay matapat na ninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa. Ito po yung linyahan po ni Senator Amy Marcos na pinapakita niya na siya po ay isang matapat na kaibigan. Tila patama ito sa kanya pong pamangkin at sa kanya pong kapatid na presidente na pinapaalalahanan na siya ay loyalista ng mga loyalista. At siya ay matapat at naninindigan para sa tunay na kaibigan. Diba? Parang pinapaalalahanan ang kanyang pamangkin at ang kanyang kapatid na dapat manindigan sa tunay na kaibigan.
Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Iyan ang iniwang ligasiya sa atin ng aking Ama, ang makatotohanang pagkakaisa. Pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig. Pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pagkikipagkaibigan, pinaka-loyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo isang pulo-pulo ng bansa, hindi tayo umiiral na parang mga isla. Dapat nagtatagpo ang dulo sa dulo, mata sa mata, solid north, solid south, solid Pinas. Ito ang totoong unity, di ba? Sa mga binanggit ni Senator Amy Marcos. Na ang makatotohanang pagkakaisa, hindi bula lamang sa bibig. Diba? Sa nangyayari kasi ngayon, di ba? Unity. Unity before the elections. United sila. Nakunin ang suporta ng mga Duterte. Pero ngayon, after the elections, nakapwesto na sila. United silang pabagsakin ang mga Duterte, alisin ang mga kaalyado. Kaya, paalala ni Senator Amy Marcos, makatotohanang pagkakaisa, pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig. Tuloy po natin, kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon ang nakalipas ay buhay pa rin sa aking gunita na walang dilubyo ang kanyang lumunod sa lakas ng Pilipinong mulat at gising. Igalang sana natin ng libo-libong namatay. Sa sakunang iyan, alalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa dilubyong yan. Dilubyong maglulugmok din sa atin kapag kukonsintihin natin ang naisumira sa ating mga nasimulan pagkatapos ng pagsubok na iyan. Siningit niya yung Yolanda sapagkat may lumalabas po na picture na si Speaker Martin Romualdez ay may picture siya nung Yolanda. Na sa katotohanan ay wala naman po siya noon sa panahon ng Yolanda. At ibang Romualdez ang nandun. Tuloy po natin pagbasa. Inuulit ko noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Ito na yung pahayag na iniintay natin kay Senator Amy Marcos. Na kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingang para sa kanya. Doon ay tinanong siya na kaya ba niya pinahintulutan ang paglibing ay dahil kaibigan niya lang ako? Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatiling ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katraidoran. Medyo mabibigat na po ang mga salita nito ni Senator Amy. Na kahit siya po ay maiwang mag-isa. Siya po ay maninindigan para sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte. Na siya po nagpahintulot na ilibing ang kanyang ama sa libingin ng mga bayani. Hindi niya po nalilimutan yon.
sapagkat ilang taon na po, ilang dekada na po bago na ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at napakarami pong kontra ng panahon na yun. Isa na po doon si Franz Castro. At isa pa po, higit na po niyang kaibigan si Inday Sara. At kahit siya na lang po ang nag-iiwang mag-isa at kahit siya daw po ang nag-iisang matira, maninindigan daw po siya para sa mga Duterte. Tila ito isang paalala sa kanyang kapatid at sa kanyang pamangkin na hindi man lang naipagtanggol kahit konti si Pangulong Duterte doon kay Congressman Lagman. Kaya ang tingin tuloy ng ating ilang kababayan ay walang utang na loob si Congressman Sandro Marcos. At sabi nga nung isa nating citizen, at least maaga siyang nagpakilala. Kung nagustuhan po ninyo ang ating pong topic sa araw na ito, kayo po ay malaya makapag-subscribe. I-click lamang po ang subscribe button sa ibaba. At ako po ay lubos na po na nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang pong sa muli, ingat pa kayo lagi at bye-bye.